the Lord. Kumusta po kayo dyan? Lalong-lalo na yung mga tatay dito. Sino po dito? Nanay na, tatay pa rin. Ayan. So, happy Father's Day po sa inyong lahat. Bagay na bagay po itong message na to. Actually, pinramis natin nung Friday. Ano muna tayo? Series break muna tayo dun sa obedience. Ngayon ay pag-usapan po natin yung true Bible prosperity. And next Sunday, last Sunday tayo, tama ba? Last Sunday, si Pastora Virgie tayo, siyang pakikinggan nating mag-preach sa next Sunday. Ayan, praise God, hallelujah. Handa na po ba tayo? Parang hindi pa yata handa sila. Ayan, ready na tayo. True Bible prosperity. Sinabihan kami, ako, prosperity gospel. Ayan, actually, tinanong ko, ano po bang ibig sabihin ng prosperity gospel? Sabi, nagpipreach daw ng prosperity. Sige, palitan natin, poverty gospel. Gusto niyo po ba? Hindi po tayo prosperity gospel, hindi rin tayo poverty gospel. Tayo po ay Jesus gospel. Can you say amen? Kaya nga natin pag-uusapan, yung totoo pong kasaganahan na tinuturo ng Biblia. At siguro mag-a-agree kayo sa akin pagkatapos po ng presentation ng ating message is ang Bible prosperity ay hindi po basihan palagi ay material or financial. Ito po ay yung total well-being po natin. Sabi natin, palagi kong pinoproclaim kapag kayo ay blessed spiritually. Sino dito tinanggap nyo na si Jesus sa inyong puso? So, meaning, you are already blessed spiritually. Once you are blessed spiritually, nasa iyo yung salita ng Diyos, definitely you will be blessed mentally. Kahit merong pagsubok sa paligid, payapa yung isip, payapa yung puso. Amen. And then kapag panatag, payapa yung puso natin, definitely you will be blessed physically. Hindi ka magkakasakit. Kapag merong mga panic attack or depression, salita ng Diyos, ang Holy Spirit din nagpapalakas sa atin. Amen. Then, kapag ikaw ay blessed spiritually, blessed mentally, blessed physically, and blessed relationally, definitely, makikita natin masaya yung buhay po natin noon. Ay hindi tayo nagkakasakit. That is why tayo ay mabibless financially kasi hindi ka na gumagastos ng madami sa gamot at sa doktor. Tama po ba? So ito po yung total well-being natin kapag sinabing Bible or Bible prosperity, kasaganaan. Sino dito naniniwala masagana yung kanyang buhay? Sabi nga natin, masagana ang buhay ko. Yung iba napipilitan eh. Hindi, tignan natin. Kung totoo ngang masagana yung buhay natin. Okay? Tignan natin. Totoo po na ang puso po ng Diyos, nais ng Diyos na tayo pong lahat ay ma-experience natin yung totoo or yung true Bible prosperity. Sa Tagalog, kasaganahan. Kasi ang mindset or yung unang naiisip natin kapag sinabi nating masagana ay mga material na bagay agad. Pero alam niyo po ba na kahit yung pinakamayamang tao sa buong mundo, kahit nasa kanya na, kahit si Paul sabi niya, kahit nasa kanya na ang lahat ng pera sa mundo, pag wala naman si Kristo, hindi po tunay na kasaganaan yon. Tama po ba? Kailangan po na kapag ang isang tao ay na kay Kristo na, syempre, sasagana po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay dahil si Jesus ang tunay na kasaganahan. Can you say amen? Actually, sa Bible po, sa Old Testament, yung Hebrew word na ginamit sa prosper ay chalak. Ayan, chalak, which means to flourish, which succeed, make progress, and be profitable. Nais po ng Diyos na tayo po ay lumago. Nais po ng Diyos na tayo umasenso. Nais po ng Diyos na i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Yun po yung gusto ng Diyos. Bakit? Napatunayan naman po natin bago pa lalangin ng Diyos
tayong mga tao, inihanda niya muna yung kanyang titirhan, which is yung po yung Garden of Eden. Tama po ba? So, nung natapos niya na lahat, yung kanyang creation, provided na lahat na ng kailangan ng tao ay nandun na, and then, sa kanya po nilikha si Adan at Eva. And then, hindi po sila totoong magiging masagana kahit marami silang pagkain kung wala silang fellowship sa Panginoon. So, complete prosperity yung ibinigay po kay Adam and Eve, at ganun din po, yun yung iniaalok niya sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. But hindi natin palakpakan ng Diyos doon. Amen. Sige, palakpakan po natin. So, pag sinabing true Bible prosperity, it speaks of a holistic well-being that comes from walking with the Lord and being rooted in His Word. So, eto na. Nabanggit na dyan na ang tunay na tinuturo na kasaganahan ng Biblia ay yung pong tayo ay lumalakad, walking with the Lord and connected or deeply rooted in His Word. So meaning, yung salita ng Diyos, ito yung pinaka talagang nagpapalakas sa atin, ito yung pagkain natin araw-araw. Amen! Naalala natin, Matthew chapter 4 verse 4, sinabi ni Jesus nung tinukso siya ng dyablo, sabi niya, man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Yung word na ginamit doon, yung Greek word ay rema. Ibig sabihin, ito yung salita ng Diyos na nagmumula sa kanyang bibig na kapag napakinggan natin, doon po lumalakas yung pananampalataya natin. Hindi po yung nakasulat sa Biblia. Actually, nakasulat siya sa Biblia tapos iba yung topic pero sa'yo nangungusap siya. Meron siyang special na revelation or meron siyang special na pangusap depende sa iyong pangangailangan. Okay? So, meaning, ang kasaganaan sa Biblia, it goes far beyond just money alone or self-interest. Yung pong mga bagay na gusto natin, hindi po yun ang tinutukoy ng Biblia. Pero, syempre, kalooban din po ng Diyos na tugunan yan. And praise the Lord. Sino po dito, tandaan nyo pa yung sinulat yung top 3 prayer requests sa ating prayer and fasting. 2 na lang yung nakakatanda. Meron pong mga nagpatutuan na, meron na pong sinagot agad si Lord. Actually, yung mga kabataan, yung ibang mga kabataan, nakita namin ang kanilang prayer request, financial breakthrough. Sabi ko pa, nung kaming mga bata, ang prayer namin, hindi financial breakthrough. Pero sila, nangangarap na rin silang sumagana financially. Siguro, nahihirapan. Pero, syempre, kalooban yun ng Panginoon na i-provide. So, biblical prosperity touches every area of our lives. Sabi ko nga kanina, spiritual, emotional, relational, and material. And it is never limited to finances alone. So, therefore, kung na kay Kristo ka, we can say na ikaw ay masagana na regardless kung meron kang pera ngayon o wala. Amen! Bakit? Kasi si Jesus ang tunay na kasaganahan. Amen po ba? So tuloy natin. Kaya nga po, this is why financial prosperity, when God gives it, is never merely for financial gain. Kalooban po ng Diyos sa sumagana tayo sa financial, pero hindi lang po yun para tayo ay makinabang pansarili. Why? Bakit? We are blessed to be a blessing. Ang purpose ng Diyos, kaya gusto kanyang pagpalain, ay para naman maging pagpapala ka sa iyong kapwa or sa iba. Sino dito gusto yung maging blessing sa iba? Di po ba? Ayaw na, hindi, tayo, kayang-kaya nating sa tulong, sa lakas ng Panginoon, madalas kaya nating pagtagumpayan yung mga pagsubok. Tama po ba? Pero hindi tayo, maraming Kristiyano, hindi sanay na pagtagumpayan naman yung blessing. Kasi pagdating ng blessing, napalayo sila sa Panginoon kasi busy na sa blessing. Meron pa po ba akong kausap dito? Sayang naman na pagtagumpayan niya yung kahirapan, yung pagsubok. Tapos, nung dumating yung pagpapala,
doon siya bumagsak. Meron pa po ba akong kausap? Di ba? Sayang naman. God blessed Abraham so that he would be a blessing to the nations. Yun po yung message ng Biblia. Kaya gusto kang payamanin ng Diyos kasi gusto niyang pagpalain mo yung mga taong nangangailangan. Amen po ba? Gusto niyang maging pagpapala ka. And actually, kahit wala kang pera ngayon, pwede ka pa rin maging pagpapala. Pero humingi ka rin sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tuloy natin. Again, God's heart is for you to experience true Bible prosperity. Bumalik ang dali. Ayan. So, the Bible does not warn against money. Hindi po pinagbabawal ng Biblia ang pera. Sino dito bawal sa kanya ang pera? Taas ang kamay. Hihingin namin ang pera mo. Walang sinasabi na bawal ang magkapera. Pero sa 1 Timothy 6:10, the love of money can be found in the hearts of both the rich and the poor. Kaya nag-warning ang Biblia, huwag niyong ibigin ang salapi. Amen! Bakit? Kasi kahit wala kang pera or may pera ka, may tendency na mahalin natin ang salapi. Kapag wala kang pera, kulang ang pera mo, talagang titipirin mo yon. Tama po ba? Kapag marami ka namang pera, anong mangyayari? Talaga namang ise-safe mo. Pero ang kalooban po ng Diyos, huwag nating ibigin ang pananalapi or ang pera. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, huwag nating mahalin ang pera. Ayan. Tapos sabihin mo, kaya akin na ang pera mo. Sige, sabihin mo sa iyong katabi. The love of money is the root of all evil. Tama? Sige, tuloy natin. Pakibasa nga po ninyo, 1 Timothy chapter 6, verse 10. Sabay-sabay po ha. 1, 2, 3, go. For the love of money is the root of all evil, which was some Coveted after. They have erred from the faith, and they pierced themselves through with many sorrows. Yung pagsubok o yung mga problema, subok na tayo na pagtatagumpayan natin. Anong nangyari dito na mali sila sa faith? Sabi diyan, which while some coveted after. Talagang nag-covet sila, pinagnasahan nila yung pera, they have erred from their faith. Doon nagkaroon ng problema sa kanilang pananampalataya kasi pumasok sa kanilang puso yung pagmamahal sa salapi. Nandyan pa po ba? Pakibasa nga po natin yung pinakamalaking title niya. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. True prosperity is found in the Lord being with you. Anong ibig sabihin yan? Yung tunay na kasaganahan ay makikita sa Panginoon na nasa iyo. So, nung ikaw ay na-born again, nung ikaw ay naging mananampalataya, ikaw ay kinonsider ng Bible na ikaw ay prosperous person, ikaw ay masaganang tao. Pwede po ba ninyong sabihin sa iyong katabi, sabihin mo, kapatid, ikaw ay isang prosperous person. Amen? Para maintindihan niya, baka hindi niya naintindihan yung prosperous, palitan natin yung salita na naintindihan natin. Kapatid, napakayaman mo. Sige, sabi mo. Pero makikita natin doon, again, hindi po nasusukat ito sa dami ng material na bagay. Praise the Lord.
pinadadami ni Lord ang material na bagay natin. Pero ang tunay na kasaganahan, ito po yung namumuhay tayo kasama natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos doon. Sabi sa Genesis 31 verse 1 to 3, explain ko to. Now, Joseph had been taken down to Egypt. Ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid sa Egypt kasi nagselos sila. Meron kasi siyang panaginip na luluhod sa kanya lahat ng yung kanyang kapatid, pati tatay niya. Yun po yung plano ng Diyos. So, jealous, nainggit yung mga kapatid, pinagtangkan siyang patayin, itinapon siya sa balon, pero sabi niya, masyadong malulungkot yung tatay nating si Jacob. Baka hindi niya kayanin, mamatay siya. Wag na lang nating patayin. So, kinuha siya sa balon, tapos ibinenta siya. Nagkapera pa sila. Bagong salta sa Egypt, eto yung sinabi ng Bible. Now, ngayon, Joseph had been taken down to Egypt. Lampasan na natin yung ilang mga words. The Lord was with Joseph, and he was a successful man. And he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord was made all he did to prosper in his hand. Sige nga, kung nakapanood na kayo ng movie na panahon na yung mga slaves binebenta. Okay? Anong suot nila? Sa mga pelikula, linalagyan ng diaper para hindi masyadong... pero literally, wala silang suot. Yung asawa ni Potiphar, nakita nung pumunta siya sa palengke, sa tindahan ng mga slaves, nakita si Joseph matipuno, tapos magandang lalaki. So, binili agad siya. Tapos, dinala agad siya sa bahay ni Potiphar. Tapos, tignan niyo, wala siyang gamit. Sabihin natin, naka-diaper lang siya. Tapos, ang description ng Biblia sa kanya is, he was a successful man. At lahat ng kanyang ginawa, naging successful, at nakita ng kanyang boss na si Potiphar, nakita niya na nasa kanya ang Panginoon. Tignan niyo yung katabi niyo kung nasa kanya ang Panginoon. Amen! So kung nasa atin ang Panginoon, lumalakad tayo kasama ang Panginoon. Kung hindi pa ngayon, hindi mo pa nararamdaman yung mga material na kasaganaan, maniwala ka kapatid dahil si Lord nasa iyo na, masagana ka, susunod na lang yung mga material na bagay kasi hindi po yun yung pangunahin. Ang pangunahin yung spiritual natin. Can you say amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ng mayayaman dito. Amen. Praise the Lord. So Joseph prospered not because of favorable circumstances. Actually, slave siya. Hindi siya naging masaganang tao dahil meron siyang connection or meron siyang natural ability, but ang reason is because the Lord was with him. Sapat na pala na nasa atin ang Panginoon para makita natin yung ating sarili na isang taong masagana. Can you say amen? When you are blessed spiritually, you will be blessed mentally, and you will be blessed physically, relationally, socially, and eventually, you will be blessed financially. Yayaman ka rin. Sabihin mo sa iyong katabi, yayaman ka rin, kapatid. Sabihin mo sa likod, yung nakatabi, sabi mo, hi, hello, multi-millionaire. Ayan. Ayaw niya, sabi mo, sige, palitan natin. Hello, Alila. Sige, sabi mo. Di ba, ayaw natin. Ang sakit nun, di ba? Sabi mo, hello, poor. Di ba, sakit nun? Pero hindi tayo tinawag ng Bible na ganon. Tinawag tayo ng Bible na dahil nasa iyo si Lord, ikaw ay kino-consider na masagana. Pastor,
Wala nga pong laman ng bulsa ko eh. Sinabi pa ng Bible na nakadepende sa laman ng bulsa mo? Hindi. Sabi ni Paul, "And my God shall supply all my needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Walang binanggit doon na according to your bank account, according to your salary. Ang sinabi doon, according to His riches in glory in Christ Jesus. Tama po ba? So, ang dami ko palang kaharap ditong mga mayayaman. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Kasi, nasa iyo ang Panginoon. Diba? At siya po yung treasure, kayamanan ng langit na nakatira ngayon sa puso natin. And anong ibig sabihin ng yung picture ng Egypt? Egypt is a picture of world's system. Yung sistema ng mundo, a place of toil. Ano yung a place of toil? Sa mundo kasi, kung hindi ka kakayod, hindi ka kakain. Hindi ka magiging successful kung hindi ka magpupursige. Ganon sa mundo. Sa Lord, iba. Iba yung kanyang pamamaraan. Mataas kaysa sa ating iniisip. Maniwala ka sa Kanya, lumakad ka kasama Niya, then yung blessing will follow. Sa Deuteronomy, ang ginamit na word doon, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Hello! Dati nung wala tayo sa Panginoon, habol tayo ng pagpapala. Yung po bang abot kamay na yung transaksyon, biglang nawala pa? Nandiyan pa po ba kayo? Yung po bang ikaw na yung tatawagin sa trabaho, tapos may sumulot pa? Nandiyan pa po ba kayo? Habol ng pagpapala noon. Pero nung tayo ay nasa Panginoon na, yung favor ni Lord, yung blessing ni Lord, nasa iyo na. So, yung pagpapala na ang naghahanap sa iyo. Palakpakan mo naman ang Panginoon. Meron tayong Super El Nino. So what? Nandyan pa po ba kayo? Nagsisimula na pong matuyo yung mga lupa. Pero again, si Isaac, during times of famine, drought, anong ginawa ni Isaac? Nagtanim. Di ba? Ano yun? Drought, nagtanim, tapos tumubo. Anong ibig sabihin nun? Tinutulungan siya ni Lord. May favor siya ni Lord. Okay? So yun nga, yung Egypt ay picture ng dito sa mundo, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag walang tiyaga, ano ka na lang, nga. Totoo naman, nagmamanifest. Pero hindi na po tayo sakop sa ekonomiya ng mundo. Actually, tayo po ay sakop na sa ekonomiya ng Kingdom of God, sa ekonomiya ng ating Panginoon. Can you say amen? Sabi doon, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong pangangailangan. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang lahat ng iyong plano at siya naman po ang magpapatupad ng lahat ng ating plano. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos, palakpakan natin siya. Hallelujah! So, kahit pa nasa Egypt po, tayo ngayon, nandito tayo sa sanlibutan, daming crisis. Tayo lang palang Pilipinas ang bansang nagtaas ng sobra sa gasolina. Sa ibang bansa, hindi naman. Alam nyo na yon. Kasi yung gobyerno at saka yung mga mga negosyante. Tapos, okay na, nagpirmahan na sa Iran at Amerika na tapos na yung gera. Pero sabi dito, bababa yung gasolina next year pa. Nandiyan pa po pa kayo. Ang bilis magtaas, tapos ang tagal magbaba. Tapos, pinapasok yung dito sa Pilipinas daw, pinapasok yung pinakamalaking
gawa ng AI, mga robots, pinapasok ng Pilipinas. Lumaki ngayon kasi kailangan ng malaking megawatt ng kuryente yon. So lumaki yung demand. Yung demand ng kuryente na mapupunta sa atin, napunta sa kanila. So nagmahal yung presyo. Sa amin, ang aming bill dati, 4.5. Same gamit, 7.5 na ngayon. Praise the Lord. Di ba ang daming nangyayari sa mundo? Huwag ng mundo, sa Pilipinas. Yan po yung Egypt. Pero anong ginawa ni Joseph? Joseph prospered because his source was not of the world, but of the Lord. Sabihin, kaya nyo bang sabihin, my source is not of the world, but of the Lord. Sige nga, sabihin nga natin, mababasa yung 1, 2, 3, go. My source is not of the world, but of the Lord. Yes, importante yung mga trabaho nyo, yung mga negosyo nyo, pero ako naniniwala, ang tunay na source ng inyong pagpapala, walang iba kundi si Lord. Kasi kung hindi ka bibigyan ng lakas, at paggising mo sa umaga, hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakapagtrabaho. Tama po ba? Pero praise the Lord, bawat gising sa atin, blessing. Amen! So ikaw ay blessed. So makikita natin dito, true prosperity is found in the Lord being with you. Kaya ang gawin po natin, mag-abide lang tayo, manatili lang tayo sa Panginoon, and nandun pagpapalain po tayo sa lahat ng aspeto sa ating buhay. Sino dito blessed na dun sa 5 aspeto ng kanyang buhay? Una, tayong lahat blessed spiritually. Amen? Sino dito blessed mentally? Especially mga kabataan, marami silang pinagdadahanan na mental health issues or tinuruan ko nga sa sila kapag nagkakaroon na kayo ng panic attack kasi ang daming assignment binigay sa inyo, pindutin nyo yung dito nyo, i-massage nyo, tsaka dito. Tapos ganun-ganunin nyo yung pisngin nyo. Medyo ma-activate yung switch ng ating brain, medyo kakalma tayo, makaka-recover tayo doon. But anyway, ano po yan? Approach ng tao. Pero dito makikita po nating lahat. Praise the Lord! Ang pinagmumulan ng ating blessing, sino dito mag-a-agree? Si Lord. Palakpakan mo si Lord. Amen. Pakibasa nga po natin, Genesis 39 verse 21 to 23. 1, 2, 3, go. Yung asawa ni Potiphar, siguro gwapo si Joseph na nagustuhan. Inisnab ni Joseph. Di pinatulan. Di ginawan siya ng kaso, rape. Nakulong. Pero kahit nakulong siya, kahit pinagbintangan siya ng mali-maleta, napunta tayo doon, kahit pinagbintangan siya ng kaso, sabi dito, tingnan nyo but the Lord was with Joseph. Sige nga, palitan nyo yung Joseph, pangalan nyo. But the Lord was with... Di ba, ang sarap pakinggan? Amen! So makikita natin dito, nakulong na, nawala ba yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon? Pinagbintangan siya. Eto pa, yung kahabagan ng Panginoon, naranasan niya pa. But the Lord was with Joseph and showed him mercy, kahabagan, and He gave him favor. Tayo, favored na, blessed pa. Blessed pa, favored na. Amen. Greatly blessed, highly favored, deeply loved. Amen. So makikita natin dito, nung binigyan siya ng favor in the sight of the keeper of the prison, yung warden, natuwa sa kanya. So sabi ng mapagkakatiwalaan na, so sige, simula ngayon,
ikaw na ang warden, ako'y magbabakasyon muna. Parang ganon. Pinagkatiwala na yung kulungan sa kanya. Hello! So, ang prosperity, tunay, ang Bible prosperity, hindi lang po kapag mas tiwasay ang buhay, pero kahit sa gitna ng pagsubok, makikita natin si Lord kumikilos siya. Amen! And whatever He did, kahit ano pang i-assign sa Kanya, the Lord made it prosper. Tinutulungan siya palagi ni Lord. Kino-consider niyo po ba yung sarili niyo na kayo, nasa inyo ang Panginoon at yung favor ng Panginoon ay nasa inyo at pasasaganain niya kayo? Amen po ba? So, totoo po yan. So, makikita natin dito, prosperity is not the absence of trials. Hindi po ibig sabihin na sa pagkasama na natin si Lord, wala nang problema. Tanungin nyo nga po yung katabi mo, kumusta ang problema mo ngayon? Baka mag-iyakan kayo dyan, di ba? So kapag sinabing, you are a prosperous person and the Lord was with you, it doesn't mean na wala nang problema. Okay? It's not the absence of trials or difficult seasons. Sino dito nasa difficult season? Hello? Dadaan lang dyan, pero yung favor ni Lord, hindi mawawala. Tama po ba? Anong nangyari? Joseph was prosperous even as a slave and as a prisoner. So si Joseph, dahil nasa kanyang Panginoon, naging prosperous siya kahit siya ay alila or alipin at kahit siya ay prisoner. Hindi siguro madali ang maging prisoner. Tama po ba? Because true prosperity is found in the presence of the Lord. Amen! Makikita po natin doon, pag nararanasan mo ang Panginoon habang sinasamba mo siya, sa iyong devotion, sa iyong panalangin, doon pa lang po masagana ka, prosperous person ka na. Amen. Yung mga pinoproblema mo, and all these things shall be added unto you. Kasi inuuna mo ang Panginoon sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Ayaw nang gumalaw. Okay. Bakit po ganon? May pangako ang Diyos. Maging dito sa Hebrew 13:5. Pwede niyo po bang pakibasa? 1, 2, 3, go. Si Joseph, hindi po siya iniwan nung tinapon siya sa balon ng kanyang mga kapatid. Hindi rin po siya iniwan nung nandun na siya, slave na siya kay Potiphar. At nung nakulong siya, pinagbintangan siya ng kaso na hindi niya ginawa, hindi rin po siya iniwan ng Panginoon. At actually, lahat ng pinagdaanan niya, hindi madali, pero nung natupad na yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, siya na po ngayon yung pangalawa sa pinakamataas na influential person on earth, second to Pharaoh. Iniligtas niya po yung bansang Israel at ang buong mundo. Nandyan pa po ba kayo? So, our Lord Jesus was forsaken at the cross. Napabayaan po si Jesus sa cross. Kapalit natin. Dapat tayo po ang maparusahan sa cross. Yun nga. In our place so that we would never be forsaken by God. Si Jesus na nga ang napabayaan para ikaw kailanman hindi na mapapabayaang muli. Amen. Because of His finished work, we can live with the confidence that He is with us in every season. Sa kasaganaan, sa kakulangan, sa lahat ng aspeto or sa lahat ng season sa ating buhay, may problema man o wala, hindi ka iniiwan ni Lord,
palagi mong kasama ang Panginoon. And totoo na makikita natin dito, hindi siya lumayo sa atin. Tama po ba? So when the Lord is with you, sino dito naniniwala nasa Kanya na ang Panginoon? Again, your present circumstances are not your final destination. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi yan ang final destination mo dyan. Hindi yan ang final destination natin. Amen? Kapag sinabi ng doktor, hanggang dyan na lang, ang nagsasabi nun si Lord. So, hindi pa po final. Yes, mahirap ang sitwasyon mo ngayon, pero hindi po yan yung final destination mo. Kasi kapag natupad lahat ng pinangako ng Diyos sa iyo, iaangat ka niya, sasagana ka, at gusto niyang maging pagpapala ka. Can you say amen? And yun nga, even through seasons that may feel painful and frustrating, minsan nakakaranas kayo or madalas nakakaranas kayo ng frustrating moments and painful life on this earth, pero hindi po natin mapapasubali yung pangako ng Diyos na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Amen po ba? So when you have the Lord, sino dito nasa Kanyang Panginoon? That is when you truly have everything. Kapag tinanggap na natin si Lord, kapag nasa iyo na ang Panginoon, lahat na ng bagay, lahat na ng pangangailangan mo, meron ka na. Bakit? Si Jesus ay higit pa at sapat. Higit pa at sapat pa. Parang higit pa at bahala na kayo dyan. Hindi ko alam yung kanta na nalilito ko. Ito yung difference. Tingnan nyo Si Esau tsaka si Jacob, na-share ko before sa inyo to dahil dinaya ni Jacob yung kanyang kuya, kinuha niya yung pagiging panganay. Importante sa kanila yon. Dinaya niya. Ngayon, nagkahiwalay sila. Tapos nung magkakaroon na sila ng reunion, takot si Jacob kasi dinaya niya yung kanyang kuya. Nagpadala siya ng mga suhol, mga regalo, para magkasundo na sila. And then, ito yung kanilang pinag-usapan. Sa Genesis 33, verse 9 to 11, But Esau said, I have enough. Ang ginamit niyang Hebrew word ay Rab. R-A-B. My brother, keep what you have for yourself. And Jacob said, No, please, if I have now found favor in your sight, then receive my present from my hand. Nagpadala siya ng mga paris-paris na tupa, kambing, kabayo. Pinadala niya. Sabi niya, I have enough. Sapat na yung mga ari-arian ko. Huwag mo na akong bigyan, sabi ni Esau. Okay na tayo, in good terms na tayo, pinapatawad na kita. Nakiusap si Jacob sa hindi, tanggapin mo yung regalo ko. Ginamit niyang Hebrew word, sabi niya, nung description niya sa kanyang sarili, because God has dealt graciously with me and because I have enough. Ang Greek word, not Greek word, ang Hebrew word na ginamit ay kol, K-O-L. Rab at kol. Yung rab, enough. Yung kol, everything I need. So lahat na ng pangangailangan ko, meron na. Anong kaibahan? Si Esau, lahat siguro ng pwede niyang kayamanan, meron siya. Si Jacob, ganun din. Ano yung plus niya? Nasa kanya ang Panginoon. Kaya, I have everything I need. Lahat ng kailangan ko meron na kasi nasa akin ang Panginoon. Sino dito naniniwala, by faith, lahat ng pangangailangan mo, meron na at unang-una kasi nasa iyo ang Panginoon. Amen! So,
mas maganda, you truly have everything because the Lord is with you. Di po ba? So, anong kaibahan ngayon ng mananampalataya ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano, maliit man ang mga material na bagay for the meantime sa kanyang bulsa, pero dahil nasa kanyang Panginoon, kumpleto ang meron siya. Spiritual, physical, social, mental, and financial. Si Iso, sabihin natin, healthy siya, marami siyang pera, marami siyang servant. Pero, wala sa kanyang Panginoon. Meron po ba kayong kilalang ganon? Meron, di po ba? So, hindi po nila ma-enjoy yung kanilang kayamanan dahil may kulang palagi. Ang kulang, ang Panginoon sa kanilang buhay. So, what does Bible prosperity look like in our lives? So, tingnan natin, 4 lang to. Anong itsura ng Bible prosperity? Number 1, what does Bible prosperity look like in our lives? Una, dahil nasa atin si Kristo, pinaka-importante, tayo po ay blessed spiritually. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hello, kapatid. Ayan. Tama? Number 2, Bible prosperity is visible even to the people of the world. Ano yon? Nakikita ang Panginoon sa'yo. Maybe meron kang challenges o kaya sa ngiti mo pa lang, damang-dama na nila nasa iyo ang Panginoon. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung ramdam nyo nasa kanyang Panginoon. Nakakita na po pa kayo ng tao na sobrang yaman, daming bilyon-bilyong pera. Pero nag-a-addict pa. Sabi ko, hindi na lang nila enjoy yung pera nila. So, palaging may kulang, hinahanap nila yung void sa kanilang puso, walang iba, kundi yung pangangailangan sa Panginoon. Number 3, Bible prosperity positions us to be a blessing to others. Ito po yung number 1 na gusto kang i-bless not only spiritually, gusto kang i-bless ni Lord, even financially, para maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Ano yung sign na yung isang tao talagang pagpapalain ni Lord financially, kahit kakaunti yung meron niya, sinishare niya pa. Can you say amen? Hindi niya sinasabing, kapag yumaman ako, tutulungan ko sila. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag lang. Number 4, Bible prosperity is about flourishing in the grace and giftings God has placed in us. Sino dito yung mga nagvo-volunteer sa Panginoon? Ang isang Bible prosperity, ito po yung lumalago tayo sa paglilingkod sa Panginoon, nagagamit natin yung mga spiritual gifts natin. Natututo tayong makinig sa tinig ng Panginoon. And then, madali nating talagang makuha yung direksyon na binibigay ng Panginoon. Then, you are considered a blessed or a prosperous person. Meron pa po ba akong kausap? So, pakibasa natin 1 Samuel chapter 16, verse 18. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Look, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, skillful in playing, a mighty man of valor, a man of war, prudent in speech, and an handsome person, and the Lord was with him. Makikita natin dito, skillful, magaling siya in playing musical instruments, a man of valor, hindi siya matras sa mga laban nila sa gera, a man of war, ayan, prudent in speech,
totoo yung sinasabi niya at magaling siyang magsalita and a handsome person. Tignan niyo yung katabi niyo kung handsome person yan. Ayan. Siyempre, narinig ko yata, handsama. Ay, hindi po handsama. Hands-on. Ayun. Hands-on person. Pwede na rin. Ayan. So, ngayon, makikita natin dito, ang lahat ng description, ang pinaka-importante sa kanya, and the Lord was with him. Sino po dito, nasa kanyang puso ang Holy Spirit? Doon pa lang, panalo ka na. Palakpakan na pa po natin ang Panginoon. So, ganito ngayon yung challenge sa atin. Pray and trust that He will prosper you. Tandaan niyo pa po ba yung tatlong sinulat niyong pinagpe-prayer and fasting ninyo? Baka gusto niyong dagdagan pa. O kaya, kung halimbawa, Lord, parang ang hiningi ko lang ay 1 million. Pwede po bang gawin nating 10 million, Lord? Parang gano'n. Hindi. Siyempre, by faith. Kasi, sino po sa inyo nagtitiwala yung mga hinihiling nyo sa Panginoon? Ang target natin, by the end of this year, matanggap natin. Sila nang magpatotoo sa prayer summit sa July 3. Ngayon pa lang, merong isa, sinagot na yung kanyang panalangin. Merong mga yung number 1 daw, yung number 2, nagsasagot na. Konti na lang, amen? So makikita natin, sumasagot ang Panginoon. And I believe, yung testimony ng church, siguro, pag meeting po ng mga leaders natin sa board, ililista na natin ano ba yung mga ginawa, i-highlights natin yung mga ginawa ng Panginoon from January to June. Meron po bang ginawa si Lord? Madami. So isusulat yan, ite-testify yan. Tapos, pati yung mga testimony natin, makikita po natin na talagang ang Diyos gustong-gusto niyang gumawa, gustong-gusto niyang ibigay yung mga pangangailangan natin. Amen. Sino po dito? Hinihintay nyo na yung pagiging multi-millionaire nyo. Mahina yung mo. Mahina. Pero, alam na natin yung purpose, bakit ka gagawing multi-millionaire. Kasi gusto kang maging blessing ni Lord, not only to your family, but to the church, to all the people na ma-encounter natin. At yun po yung plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? So, ang challenge ngayon, sabi ko nga kanina, yung nagbibigay ng kasaganaan, walang iba ang Panginoon. Then, yes, possible, pagkagising natin sa umaga, malakas tayo kasi ginawa tayong malakas ng Panginoon. Amen? Paggising natin sa umaga, energetic tayo, excited tayo. I believe, merong ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Tama po ba? Kaya ngayon, sumandali po tayong tumungo, manalangin tayo.